Okay, magandang araw sa atin lahat mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Bad Rattles Boxing, 'no? Pag-uusapan natin ngayon, ito po na-enshrine, na-induct na po si, Manny Pacquiao dito po sa International, ah, Boxing Hall of Fame, 'no? Na naganap po sa Canastota, New York. Kahapon, 'yan. So, isa na po siya sa mga, talagang enshrined na 'yan, hindi na po matatanggal yung pagkilala kay Manny Pacquiao bilang isa sa pinakadakilang boksingero ng, lahat ng panahon, 'no? Ako po naniniwala sa pamagat nga na kung Amerikano lang nga si Pacquiao, wala pong duda na siya po ang greatest of all time. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Isa pong karangalan na mapasama po si Manny Pacquiao at hindi po katulad ng ibang mga naho-Hall of Fame na isa lang po siya. Si Manny Pacquiao po yung kumbaga siya yung pinakamalaking pangalan na na-enshrine kahapon, no? Pero sa Amerika po ay June 8, no? Naganap po tong Hall of Fame ni Manny Pacquiao. Congratulations, Senator Manny Pacquiao. Ngayon, isa po sa mga naging dahilan ng pagkasikatan, no, ni Manny Pacquiao at pagiging Hall of Famer ay yung kanyang 8th Division World Champion. At talagang yung pagiging 8th Division World Champion niya po, hindi po yan na nakuha dahil namili siya, nag-cherry pick, no? Ang kakaiba po kay Pacquiao, talagang ito po, ang nilabanan po ni Pacquiao sa kanyang para matamo po yung 8th Division World Champion ay yung who's who, no? Yung kung sino po yung pinakamay pangalan, pinakasikat nung panahon niya. Hindi po katulad nitong ngayong panahon na to na halos yung immediately after ng panahon nila ni Floyd Mayweather, nag-alaga na po ng mga zero loss tong mga boksingero. Nung panahon po ni Pacquiao, talagang kung sino po ang pinakasikat, kung sino po ang pinakamalakas, no? Yan po ang nilalabanan ni Manny Pacquiao. Kaya nga po, sabi nga, the most exciting fighter, most exciting panoorin, tsaka yung talagang totoong mga boksingerong kaya naging sumikat ay hindi dahil sa social media, no? Sumikat dahil sa kanilang mga performance sa taas ng ring at hindi po performance sa social media katulad ng TikTok, YouTube at Facebook. Marami pong mga boksingero sa kasalukuyan mas sikat pa sa kanilang social media kaysa sa kanilang mga pinagagawa sa taas ng ring. Mas marami pang follower, mas marami pang antics labas na ring kaysa sa loob na ring, no? Ito po yung batch nila Manny Pacquiao. Ito na yung mga huling talagang kamao sa kamao, no? Yung famous nga na laging sinasabi ni Pacquiao, let me do my talking in the ring. Yan po yung sinasabi lagi ni Manny Pacquiao, no? So congratulations. Alam niyo po yung 8th division, marami po nanghihinayang, no? Kinakailangan nating sagutin, no? Yung sabi nga ni Manny Pacquiao, ito po yung record niya, 8th division world champion. Ito po ang pinakamahirap na record ni Pacquiao. Yung 4 champion, 4 times champion in 4, hindi po, champion in 4 decades. Yun.
Si Manny Pacquiao lang po ang natatanging boksingero na kampiyon ng 4 na dekada. Yun eh, no? Ngayon, putya, matindi pong ah yan po ang pinakamahirap sa tingin ko kasi 4 na dekada. Mangyayari lang po yan na nung nagsimula kang naging champion, ay ano po, yung nasa dulo na ng dekada at nung huli ka nag-champion ay naroon po sa unahan ng dekada. Ayun. Kaya po pwede talagang maganap. Bihira po kasi 4 na dekada, 40 years eh. Meron bang boksingero na 40 years na naglaban? So, ibig sabihin, nakuha niya yung unang kampyonato niya latter years ng dekada 90. At yung nakuha niya naman yung kanyang huling championship, early years ng dekada 2020s. Ayun. Yan po ang Manny Pacquiao. 90s, 2000, 2010, and 2020s. Kaya 4 na dekada. Siya rin po ang may record na pinakamatandang champion sa welterweight. Yan, welterweight. So, ang gagawin po ni Manny Pacquiao, kung sakasakaling mag-champion po siya ngayon, sa kanyang ika-46 years, siya na po ang pinakamatandang champion sa welterweight at pangalawang pinakamatandang champion sa lahat ng weight category. Di ba? Okay. So, yan po yung ating mahirap pong tibagin yan. Yan pong at ginawa po yan ni Manny Pacquiao, unlike po ng iba na namimili ng mga mahihinang kampiyon at yun ang tatalunin. Si Manny Pacquiao po, yung pinaka malalakas na kampiyon, yung pinaka matitinding kalaban. Kahit po yung mga bandang huli na ng kanyang laban, bandang huli na po ng kanyang karir. Yung po ang nilalabanan nila ni Manny Pacquiao, no? Sa mga bandang huli nga ng karir niya, pinakamalalakas yung kanyang kalaban, katulad ni Margarito at Cotto, di ba? Sama mo pa si De La Hoya. Kasi akyat ng akyat eh. Akyat ng akyat. Meron din po nanghihinayang. Nanghihinayang din po yung iba kasi may nalagpasan pang division. Si Manny Pacquiao. Kwentuhan lang po ha. May nalagpasan pa pong 2 division si Manny Pacquiao. Na kung tutuusin, kung magtutuusan tayo, pwede pong maging champion din si Manny Pacquiao. Kaya pwedeng 10 division. Kaya lang hindi po ganun. Kaya ko po sinasabi yan, hindi po pwedeng hindi malagpasan ni Manny Pacquiao. Kasi ang habol naman ni Pacquiao nung at that time, hindi naman po record. Ang habol po ni Manny Pacquiao nung active pa siya, yung chance na makakalaban yung mga sikat na boxer. Tandaan po ninyo, si Manny Pacquiao po, hindi lang po basta naghangad ng laban maging champion. Ang pagkakaiba po ni Pacquiao, yung chance na available sa kanya, yung mga superstar na champion. Iba-iba po kasi category sa boxing eh. Merong champion, meron pong superstar, at meron pong global superstar. Kaya swerte na, no? Magaling na si Pacquiao, swerte pa. Bakit po? Kung babalikan natin yung kasaysayan, total, Hall of Fame ang pinag-uusapan natin. Kung babalikan po natin yung mga nakalaban ni Pacquiao, swerte siya dahil hindi siya kilala ng mga champion eh. Halimbawa po, yung unang tungtong niya sa Amerika. Wala po nakakakilala kay Pacquiao. Kahit na naging champion na siya. Naging champion na siya kay Sakul at nawala na po yung championship niya dahil hindi niya naabot yung tamang timbang at siya po ay natalo, no? Pumunta po siya sa Amerika, hindi na po siya champion, wala po nakakakilala sa kanya. Swerte talaga. Bakit swerte? Gusto niyo lang lumaban sa Amerika pero nagkataon po
na nahawakan siya ni Freddie Roach, alam niyo naman po yung mga sikat na trainer, pwede pong kunan ng mga boksingero 'yan, no? Kung may available na boksingero, mayroong hindi makakarating na kalaban, kung hindi ako nagkakamali, undercard. Undercard si Pacquiao, unang laban niya, undercard kagad ng global superstar na si Oscar De La Hoya. Dito po sa Pilipinas, Manny Pacquiao lang eh. Yung pinanood eh. Tapos Oscar De La Hoya, hindi ko alam kung, alam ko hindi ko na pinanood yung Oscar De La Hoya dahil natuwa na tayo eh. Hindi po siya yung original na kalaban ni Ledwaba. Dahil undercard lang siya ni Oscar De La Hoya, si Ledwaba, sayang naman ang bayad. Di ba? South Africa po yun. Putya, sayang din po. Kaya po si Manny Pacquiao, ang kumbaga, replacement. Napakaswerte. Magaling na, swerte pa. Yan po talaga eh. May mga pinanganak pong ganyan eh. Medyo hindi lang po siya sinwerte sa larangan. Pero kung tutusin, swerte na rin siya sa larangan ng politika eh. Kasi naging senador siya eh. Yung naghangad siya, nung nagsimulang maghangad si Manny Pacquiao ng mas mataas pa sa pagiging kaysa, no? Sa pagiging senador, doon po medyo tumimbawang ang kanyang political career. Kung nag-alalito lapid lang siya na dehin bokeke lang, senador lang lagi ang tinatakbo, baka hanggang ngayon senador pa rin si Manny Pacquiao. Alalito lapid lang siya, hindi. Unang panalo pa lang ng senador, gusto na kagad na maging presidente ng Pilipinas. Talagang ganun. Pag anyways, wala akong problema sa politika. Bad shot sa akin si Manny Pacquiao, mga wrong moves. Pero pagdating po sa boxing, puta, panay good moves po si Manny Pacquiao. Swerte na, magaling na, malakas na, swerte pa. Yan, swerte po yun. Undercard ka, ang dami nanonood nun. Undercard ka ng De La Hoya. Pucha. Talagang siyempre ang dami nanonood nun. Ngayon. So ang ganda po ng panalo niya, knockout po yung champion. Siya na ngayon yung champion. Tapos nakakalaban siya ng magulang ang pangalan nun, Augusto. Basta. Ngayon, dahil yung anong pangalan nun, yung nakalaban niyang magulang, Sanchez. Si Sanchez, Agapito ba? Agapito Sanchez. Yan. Ang pangit po na champion si Pacquiao, pero hindi kagandahan yung naging laban niya dahil sobrang gulang ng tao. Agapito Sanchez. Di ba? Sobrang gulang ni Agapito Sanchez. Yan na to lang to si Pacquiao, malakas lang to sumuntok. Pero wala to. Walang kumbaga very raw yung kanyang boxing skills. Wala siyang boxing skills. Yun yung paniniwala ng mga tao kasi nagulangan siya ng isang Agapito Sanchez eh. Kaya nung kinakailangan ni Barrera ng tune-up fight lang talaga si Pacquiao. Kasi ayaw niyang yung hindi ko alam kung pangatlong laban niya kay Morales. Kinakailangan niya ng tune-up fight. Thank you very much kay Andy Reyes sa pagbibigay ng 18 stars. Yan. May 18 stars na binigay si Andy Reyes. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, pinapili daw natatawa ko inamin niya ni Barrera. Sabi ni Barrera, pinapipili raw siya. Siya mamimili dahil tune-up fight lang. Alam niyo yung tune-up fight? Tune-up fight.
lalaban ka lang para hindi ka kalawangin, di ba? Parang hindi naman 'to, parang mapipitsugin. So pinapili raw siya kay Larios. Kilala natin yan si Larios dahil nakalaban din yan ni ano eh. Nakalaban din po yan ni Manny Pacquiao dito sa Pilipinas. Pinapili siya. Eh si Larios, siyempre may pangalan yun. Or Pacquiao na hindi niya kilala. Pucha, tinignan niya raw itsura, tsaka record eh, di ba? Ngayon, pinili niya si Manny Pacquiao kasi tune up lang nga eh, ilalaban mo eh, world champion din yun si Larios. Sabi ni ano, sabi ni Barrera, putya, ayoko diyan. Dito ko sa Pacquiao, wala to. Kayang-kaya ko to, mga no-name eh. Mga no-name yung mga tinalo eh. Siyempre, hindi sikat. Eh, dito lang sa Asia lumalaban si Pacquiao. Tsaka mga Pilipino, natalo nga si Pacquiao ng ano eh. 2 talo ni Pacquiao, yung isa, Pilipino lang nakatalo. Putya, wala yan. Sige, kaya ko yan. Yan na lang tune up fight. Binugbog si, at that time, superstar na po si Marco Antonio Barrera. Bakit po siya superstar? Siya lang po ang kauna-unahang tumalo. Hindi na pala nasundan. Siya lang po ang kaisa-isang nagbigay ng nagpalasap ng pagkatalo dito kay ano, kay Prince Hamid. Mga oldies, kilala niyo 'tong mga sinasabi ko eh. Binabalik lang natin. Ito po from the memory lang ha. Papakita ko lang po sa inyo na halos na subaybayan natin yan si Manny Pacquiao, no? Si Prince Hamid. Kaya sikat po, superstar na at that time. Kaya nga may tune up fight eh, dahil superstar eh. Pinakamaangas. Pero sikat yan si Hamid eh. Yun, nakilala po si Pacquiao naging superstar po si Pacquiao. The rest. Tapos, yun naman, no? Fast forward tayo. Di ba? Si Pacquiao, nagkaroon na ng pangalan nung tinalo niya si Barrera, tapos ang gaganda ng mga laban niya. Tapos, ayun na nga, nung may superstar na si Pacquiao, pero hindi pa po siya global, ayun, yung famous na pumirma siya, di umano na, nakapirma na siya di umano ng kontrata kay Oscar De La Hoya, at naaya pa rin siya ni Bob Arum na pumirma. So, 2 bali yung napirma niya na kontrata, di umano. So, nagalit sa kanya ngayon si Oscar De La Hoya dahil siya yung original na napirma ni Manny Pacquiao, Golden Boy Promotion. Yan po, no? Pagkatapos po niyan, sa galit nila niya, naging personal, nagkahamunan, inasar ni Freddie Roach si Oscar De La Hoya na wala na yan. You cannot pull the trigger anymore. Famous na famous yun. May dala-dalang baril kasi naging trainer eh. Naging trainer din ni Oscar De La Hoya si Freddie Roach ng isang laban. Kaya nasabi ni Freddie Roach, wala na, hindi mo na kaya, you can't pull the trigger. Na nag-trigger po, yung galit na yan ni Oscar De La Hoya, nag-trigger po para magkahamunan at na-create po yung Manny Pacquiao versus Oscar De La Hoya na naging daan para maging global superstar si former Senator Manny Pacquiao. And the rest is history na naging daan para siya maging multi-billionaire sa Pilipinas. Kada laban po ni Pacquiao, billion po. Nakatumbas na sa pera natin. Okay, sa madaling salita mga kapatid, yung pag-akyat ni Manny Pacquiao, legend na yan, no? Naiwan niya lahat yung mga superstar sa mas mababang kategorya, akyat siya ng akyat, hanggang makarating po siya sa kanya. Mamaya po mga tanong, sasagutin natin lahat yan. Makarating siya dyan sa pagiging 8th Division World Champion at nakarating nga siya sa junior middleweight na hindi niya na po kinaya. Sobrang lalakas na daw.
Mismo sa bibig ni Pacquiao nung tinanong siya. Kapapanalo niya pa lang po ng corona at that time, kay Margarito. Tinanong siya kung ipagtatanggol niya pa ba yung corona. Hindi na, inyo na lang. Inyo na lang yung corona na yan. Kasi hindi niya papatayin niya na yung sarili niya. Kasi sobrang lalakas na raw eh. Si Margarito, hindi lang niya pinahalata. Kasi kung nahalata ni Margarito na nasasaktan siya, putya, kahit pa paano, di ba, may motivasyon yun, matamaan ko pa to, talagang luluhod na to. Eh kaso nga, yun na nga yung naganap, di ba? Oh, so hanggang doon na lang yung hanggang 154 division na kung okay na. Isa lang yung nagsabing okay na eh. Dito yata sa Facebook, isa lang. Isa lang ang nanonood. Si Andy Reyes lang. Ayun. Sige, balikan na po natin, no? Yung pinakahuli po, yun na nga, yung naging global superstar na po si Senator Manny Pacquiao. Ngayon ang tanong, kasi usapin po yan ng GOAT eh, no? Parang si ano yan eh, parang Michael Jordan, ha? Maraming nagsasabi na sa basketball kasi parang yung mga fans na lang ni LeBron na naniniwala na may kalaban si Jordan sa pagiging greatest of all time. Alam niyo po, wala pong duda sa greatest of all time si Manny Pacquiao sana. Kasi wala naman po naka-achieve nung na-achieve ni Manny Pacquiao eh. Ang problema lang ni Manny Pacquiao, yung kanyang citizenship. Kung nagkataon po na Amerikano si Pacquiao, wala pong duda siya po yung GOAT ng boxing. Ganun talaga. Racist ba? Sure. Di ba? Fighter of the year. Siya lang po yung non-American talaga na lumalaban ng Fighter of the Year, Fighter of the Decade. Naduga nga siya nung Fighter of the Decade eh. Si Floyd Mayweather pa talaga. Dapat back-to-back Fighter of the Decade si Senator Manny Pacquiao. Kaya lang, talagang ganun ang buhay. Kaya, ganun talaga sa usapang GOAT, nakabase ang sentro po ng boxing. Siguro ngayon pa lang mag-shift sa ibang bahagi ng daigdig. Pero nung time ni Pacquiao, ang sentro talaga ng boxing, Las Vegas. Wala tayong magagawa. Doon po talaga, pabor po talaga sa mga Amerikano, no? Yung po kasi wala naman po naka-achieve niyan eh. Sa tingin niyo ba may makaka-achieve pa balang araw? Yung mga undefeated record po, wala yan eh. Dami na nagdududa sa pagiging undefeated ni Floyd Mayweather eh. Sa maraming instance, dapat daw iba yung nanalo, di ba? Kaya lang, talagang ganun ang buhay. Madali lang po talaga yung 50-0 eh. Lalo na kung hindi ka naman umaalis sa teritoryo mo. Kung sa USA ka lang naman talaga lumalaban. Hindi po patas eh. Kalawa, syempre, hindi po GOAT si Floyd Mayweather. Yun na nga eh. Di ba? Ako po, GOAT talaga, greatest of all time talaga si Manny Pacquiao kung nagkataon na Amerikano. So wala naman po makakagawa ng achievement na nagawa niya. From 106, una siyang lumaban, 106 pounds, nakarating siya ng 154. Kaya ano po yan eh, yung usapang GOAT, dapat alam Michael Jordan siya na universally known, the greatest of all time, kung siya po ay isang Amerikano lamang. Okay, yan lang po ang ating nasagot ko na rin ba yung yung it could have been 10 division? Hindi po mangyayari yun kasi ang sinamantala ni Pacquiao yung mga laban, hindi naman siya eto muna ako, magcha-champion muna ako dito. Hindi po. Katulad po siya ng lahat ng Pilipinong boksingero na alam naman natin, lahat ng sumikat na Pilipinong boksingero ay laki sa hirap. Ang paglaban po nila ng boxing, hindi po para sa record. Ang paglaban po nila ng boxing ay para po sa kabuhayan. Para po kumita ng salapi, hindi po para maghabol ng record ng kung sino.
Kaya malabo po talaga 'yun. Okey.